Guys, welcome back to my channel. So for today's video, gawa lang ako ng kwento about sa vlog ni Krishna na pinagsuot ang tatay niya ng dress. Oh, di ba? So yun na nga. Grabe talaga yung bonding ng mag-amang Krishna at saka yung papa niya, di ba? Kasi hindi lahat ng mga ama na magiging ka-close ng isang anak na babae, 'di ba? Pero iba yung bonding ng ni Krishna at saka si papa niya. Kasi si papa niya nakaka-jive niya talaga si Krishna, 'di ba? Na mahaba mang lakaran yun, paakyat ng bundok, nakakabiruan niyang malala ang papa niya, 'di ba? At imagine nyo, nakakapagsuot pa ng pambabae na pagsuot ni Krishna yun. So doon lang talaga, dito talaga makikita na talagang iba yung jibes nila, no? Magkasundo talaga sila. So no question talaga na kung saan namanan ni Krishna, kung yung mga bigat na trabaho na ginagawa niya. Kasi sobrang close niya sa papa niya. So nai-inherit niya, nakukuha niya yung lakas, yung trabaho na ginagawa ni papa niya. Kasi nakikita nga niya, kasi kabanding nga niya, 'di ba? Kaya hindi talaga malayo na mabilis umasenso si Krishna kasi walang pinipiling trabaho, 'di ba? Tapos isinasapuso talaga niya yung mga taong nakatulong sa kanya. Yung hindi siya yung mapagmataas, alam mo yun, na kasi hodang talahiban, kasi hodang masulasok sa damo yung dadaanan, kababaing tao niya, sexy pa, pero wala yun. Nagdadala siya ng, ano ba yung nasa likod? Tawag sa amin nun, ano yung sarasad? O pinapasan niya yun. Kasi udang gumulong siya. Diba? Kaya ko nasasabi na walang katulad ang isang Krishna, ang isang pekeng Koreana, kasi talaga namang lahat kaya niyang gawin. Kaya nga niya umakyat sa puno ng nyug. Diba? Kaya wala, bibihira ang katulad niya na kayang gawin lahat. 'Di ba? Na trabahong lalaki kaya niya din gawin. Kaya nakakatuwa na mabilis yung transition niya. Mabilis yung kasi dati 'di ba hindi naman niya nagagawa 'yun. Kahit nung pinuntahan siya ni Sir Paul doon, nanananim siya ng kakao, halos hindi nga siya nagsasalita, di ba? Sige lang siya pagtanim ng kakao. Doon kasi kumbaga nahihiya pa siya. Pero ito nalalabanan na niya, di ba? Kaya na niyang gawin yung mga bagay na dati akala niya hindi niya magagawa. Pero kaya pala niya. Lakas ng loob. Kasi mayroon siyang pangarap na maiangat ang buhay ng kanyang pamilya, kanyang mga kapatid, 'di ba? Hindi niya iniisip, hindi niya alintana kung ano man ang danasin niya, 'di ba? Basta ang alam niya ay makatulong sa kanyang pamilya. Kaya hangang-hanga talaga ako sa batang yan. Kaya yung ikukumpara mo siya sa iba, malabo. Kasi itong batang ito, probinsyana, lumaking nagtatanim sa bukid, 'di ba? Kaya kung may natututunan man siya na nasanay dito sa city, nakatatak pa rin sa puso niya na yung trabahong kinagisnan niya ay trabahong mabigat. 'Di ba? Kaya ramdam niya 'yan kung
ramdam niya yung hirap. Kaya kung unti-unti man umaangat ang buhay niya ngayon, ay patuloy niyang pinapasalamatan yan. Diba? Kasi iniisip niya kung gaano kahirap magtrabaho sa bukid. Diba? Kaya kung naiangat man siya ngayon sa pagkakataon na nagbablog na siya, forever na nagpapasalamat yun siya. Kaya sa'yo, Chris, nahangang-hanga talaga ako sa'yo. Pagpatuloy mo lang yan, laban, kung ano man yung mga pagsubok sa buhay, kaya mo yan. Kasi talaga namang hindi biro yung ginagawa mo. Pagpatuloy mo lang yun, pagtulong sa kapwa, pagtulong sa magulang para sa ikakaangat ng iyong pamilya. Andito lang kaming nakasuporta sa'yo, patuloy ka naming susuportahan at hindi ka namin iiwanan. Diba? So yun lang. God bless everyone at patuloy natin panoorin si Krishna. Bye-bye!